Mag-start na tayo. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So lahat ba nakapag-attendance na? Sino yung bago? Sino yung kabago dito? Yung kapapasok lang. Ngayon lang. Okay, so ang tanong, ikaw ba sit-in lang, nakikiride ka lang, or gusto mong maging scholar na katulad nila? Gusto mag-aral, Ustad. Mag-aral. Kasi pag sinabing gusto maging aral, kailangan committed. Okay? Sabihin na hindi lang ikaw ngayon sisipot. Okay, kailangan tuloy-tuloy. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Maliban lamang kapag mayroong valid excuse. You know? Okay. Sino pa? Bago. So sa lahat ng mga may attendance na, okay, naka-register na, no? Ay nandyan ba sa WhatsApp na? Nasa grupo na? Okay? Magsabi lang sa mga hindi pa wala pa sa WhatsApp, sa wala pa sa group. Sa group chat. May basura. Ano 'yan? Tanggalin daw. O sino pa yung ano? Sino pa yung wala? Attendance. Lahat nandito na, ha? Ha? O, attendance. Okay mga kapatid, lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Merong bago? Bago po ba kayo? Bayaw, sa bayaw. Walang may bayaw ngayon. Alam mo, ikaw lang may bayaw, ha? Si bayaw mo? Masyaallah. Masyaallah. Bayaw din, Ustad. Okay. So welcome. Maglalaban yung mga bayaw natin. Nandiyan na. Okay. Nakapolo na. Ito para siya. Saan na yung cake mo? Banana cake, wala na? Dilabas ka. Ha? So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Mga kapatid, so inshallah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay mag-start na sa ating pag-aaral at pagtatalakay. Tulad ng sinabi ko, bakit maraming mga sabi natin umaray sa mga quiz, no? Bakit ganun? Sabi ko, intindihin mabuti at ng maayos, basahin, intindihin ng maayos ang katanungan, at sakay magiging kasagutan. Okay? Kasi minsan may mga twist. Isang salita lang doon na binago ang isang salita, maaring mabago na yung ibig sabihin, maaring mabago na yung kasagutan. Hindi na mga kapatid. Ba't ginagano mo pa raw? Ha? Meron ba? Halimbawa, nagsabi. Isa ko sa logic. Okay. Logic marinig kaya salig na lang. May mga nagsab, ay ano, tama ba yung position nito? Tutok mo na lang ito. Bihira ka. Sorry. May makain ko yan, bihira. Okay. So yun yung mga kapatid, no? Ayaw na magbigay ng tips sa WhatsApp. Kasi sinasarili niya yung perfection eh. Dati din namin yun eh. I-check nyo. Kasi wala akong masyado nagawa kasi nga yung sa bata. Kaya nga, sabi ko wala pa yung, kaya hindi mo na kami kumuha ng exam, wala pa yung reviewer ni Bro Anwar. Kaya ang hirap tuloy nung exam. Ako na nga una nagpasa. So mayroon naman tayong YouTube. Di ba? Start, ginawa ko na yun. Nanonood ng YouTube, nililista ko pa. Pagdating sa isang 14 lang. May twist niya eh. Out of 30, logic niya yung ginawa niya. Actually, yung mga score na natatanggap ninyo, hindi pa yun final kasi may mga question doon. Ako mismo ang mag-grade. Okay, ako mismo magbibigay ng points noon. You know? Okay, kaya ang yung final ay yung nasa grupo na pinopost ko. Yung question mo, may twist eh. Oh. Ganun talaga kasi patid, kasi kung walang twist, boring ang ano. Hindi mapipiga yung isip ninyo. Mali kami po. No? Yun ang sagot. At hindi tatatak sa inyo yung exam kapag masyadong easy yung daloy ng exam. Halimbawa, yung isa sa mga twist ito, halimbawa, mapoprotektahan sa anti-dajjal. Mali. Okay? Anti-Christ. Okay mga kapatid, no? So inshallah, kaya naman makinig na mabuti para sa ganon, sa next quiz inshallah ay maging perfect na ibig nila. Actually, I'm hoping na lahat kayo ma-perfect niyo ang exam. Okay. So let's talk about the full scale of Suratul Kahf.
So anyway mga kapatid, naway iparating sa atin ng Allah ang buwan na Ramadan. Malapit na po, ilang araw na lang. Masya Allah. Di naman, baka naman, no? Sa iftar, baka naman mag-imbita kayo. Huwag kayong makalimot. So narito po yung kabuang pagtatanghal ng Surah Al-Kahf. So bago natin talakay ng detalyado yung bawat verse o bawat aya, magkaroon muna tayo ng general picture. Ano ba yung mga dapat pag-aralan sa Suratul Kahf? Ano ba ang meron sa Suratul Kahf? Ano ba yung mga exciting part na kung saan ay dapat nating matalakay sa loob nito, inshallah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya mga kapatid, kapag binasa nga natin ang Suratul Kahf, makikita natin na sa simula nito ay nagbukas ito ng papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagbanggit sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din pagbanggit sa banal na Quran na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba makikita natin, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, diba, al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. So alhamdulillah, alam natin yan, papuri sa Allah, pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, diba? So makikita every time, walang duda na sabihin natin na magbibigay ng kwento sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangunahan niya ng mga salita patungkol sa Kanya. Patungkol sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kamaharlikaan, patungkol sa Kanyang kapurihan, at anumang katulad dito. Okay? At gayon din pagkatapos ay, pagkatapos noon, ito yung mga tema ng Suratul Kahf. Pagkatapos ay binabalaan niya, nagbigay siya ng warning, no? Tungkol sa mga nag-uukol sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano ang hindi narapat at hindi angkop sa Kanya. Ano bang ibig sabihin nag-uukol? Yung bang nagbigay ng attribute, no? Nagbigay ng katangian sa Allah, sa Diyos, na hindi naman ito yung katangian niya. So nagbigay siya ng warning doon. Oh? Kasi yung mga tao, halimbawa, kapag wala silang alam patungkol sa dakilang tagapaglikha, nagki-create sila. At ina-attribute nila at inililink nila na ito yung katangian ng Diyos. Diba? Tulad halimbawa sa mga non-Muslim, sinasabi na ang Diyos ay nagkatawang tao. Diba? Nagkatawang tao na para siyempre sa katauhan ni Jesucristo o sa katauhan sa mga Hindus, sa katauhan ng mga nilikha, mga iba't ibang nilikha, elepante o di naman kay baka o maging yung carrots. Pag mayroong kakaibang form doon sa mga Hindus, halimbawa, yung patatas, naging forma siya ng baka, kasambahin nila yon kasi nagkatawang Diyos doon. Sumanib yung Diyos doon sa patatas. Biro mo yung pagbaba nila at pagturi nila sa Panginoon. Blasphemy, kung tawagin sa English term. Isang, kumbaga, ang tawag sa Tagalog, blasphemy? Kalapastanganan, no? Yung pagturing nila at pagkilala sa Diyos. Samantalang tayo, iniaangat natin ang labis ng pagkakaangat ang Allah subhanahu wa ta'ala ayon paano niya pinakilala sa atin. Kaya sa Islam, hindi tayo pwede na mag-attribute sa Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong batayan. Okay? Wala tayo ng according lamang sa ating sariling pangunawa. Halimbawa, sasabi ng isang tao na ang Diyos ay may pangangailangan. Kasi kasi bakit tayo inutusan ng pagsamba? Diba? So, kailangan niya yon kasi inutusan tayo magsamba. So, kapag makitid yung pangunawa mo sa bagay na ito, sa pagkilala mo sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, mapapasang-ayon ka. Kasi diba? Bakit niya likha yung mga ito? Kasi kailangan niya. Maaaring sabihin ng tao. Pero, which is, yan ay kalapastanganan. Kasi ang Allah ay walang pangangailangan. Alam natin yan. I mean, ultimately, wala siyang pangangailangan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kailangan niya ito at tapos ito hindi niya kailangan. Ito ay kalapastanganan sa Allah. Sapagkat, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay isang sapat na sa kanyang sarili, sapat niya sa kanyang mga nilikha at wala siyang anumang pangangailangan. Kaya, wallahul gani. Okay? Ghaniyun 'anil khalq. Ibig sabihin siya ay walang pangailangan sa tinatawag na kanya mga nilikha. Kaya yaong mga sa tema ng Suratul Kahf, mayroong matinding babala. Mayroong matinding babala ang Allah Subhanahu wa ta'ala sa mga nag-uukol. No, nag-uukol sa kanya sa kung hindi narapat at hindi angkop sa kanya. At sila ay binansagan bilang pinakamasamang anyo ng pagsisinungaling. Diba? Pinakamasamang anyo ng kasinungalingan. Sino? Yaong mga nag-uukol sa Allah
no, sa mga katangian, sa mga pangalan o anumang katulad dito na hindi angkop para sa kanya. Yun mga kapatid, kaya kahit honest yung tao sa'yo, di ba? Limbawa, meron kang kakilala, napaka-honest naman niya, matakot siya magsinungaling. Pero nasa kanyang pinakamasamang anyo ng kasinungalingan. Kasi bakit? Sabi niya kasi na ang Diyos ay ganito, ang Allah ay ganito. Ang Allah ay walang kamay. Sasabihin niya, subhanallah. Di ba? Sabi niya, Allah, sinabi mismo lang na mayroong kamay. Pero hindi mo natin pwedeng isalarawan ang kanyang kamay. At hindi mo natin pwedeng ihambing at ihalintulad ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang mga nilikha. Kung ano yung sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, doon tayo manalig at doon tayo manghawak. No, sabi natin na walang labis, walang kulang. You know? Okay, hindi politika yung relihiyon, tandaan po natin yan. Wag natin politikahin. Palibasa kasi, namuhay ka, no? Ng politika. Mga kalululuan mo, puro mga politika. Mga kapatid. So, yun yung mga binansagan silang mga, kumbaga, hayok sa kasinungalingan, no? Pag pinakamasamang anyo ng pagsisinungaling. Pagkatapos ay pinagbawalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maawa sa kanila dahil sa kanilang panggigiit at panindigan sa kanilang hindi paniniwala. Okay? Ibig sabihin, bawal tayong maawa mga kapatid in terms na may kaugnayan sa pangrelihiyon na awa. Bilang tao, pwede tayong kawawa naman siya kasi naghihirap siya. Okay? Bagkus, bawal natin kalungkutan yung mga taong nagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at yung mga taong nagbibigay ng sabihin natin ng anyo, nagbibigay ng hugis at nagbibigay ng katangian na hindi angkop para sa kanya. Kaya nga sabi ng Prophet sallam, nung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay labis na nalungkot dahil hindi tinanggap ang kanyang paanyaya. Hindi tinanggap ang kanyang dawa, no? Ang pag-imbita sa mga tao para maniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labis ang nalungkot. Labis ang nalungkot. Ano sabi ng Allah? Wala tahzan alaihim. Wag na wag kang magpakita ng pagkaawa o pagkalungkot sa kanila. Yan ang pinili nila eh. Ano magagawa natin? Diba? Gusto nila yan. Wala tayong magawa. Kaya sa atin, pag tayo ay nagdadawa, okay, take it or leave it. Masaya yan. Kung gusto mo, tinanggap mo, alhamdulillah. Para sa yan, hindi para sa amin. Pag hindi mo naman tinanggap, wala kaming kawalan. Ayaw mo, diwag. Wala naman sa pilitan sa relihiyon. Basta gawin natin kung ano yung trabaho natin, mag-invite sa kanila, mag-anyaya sa kanila sa Islam, tanggapin nila, alhamdulillah, pag hindi, wala tayong magawa. Pero yung labis kang malulungkot sa kanila, low. Yan ay pinagbawalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Even the Prophet sallam, no, ay nagpinagbawalan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano pa kaya tayo mga kapatid? Maninaw? Na kung kaya, yun, sa Suratul Kahf, yung isa sa mga tema ng Suratul Kahf, pinagbawalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maawa sa kanila dahil sa kanilang panggigiit at paninindigan sa kanilang hindi paniniwala o tinatawag na kufur, disbelief, o shirk associations other than Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sinabi ng Allah, no? Alhamdulillahilladzi ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja, hanggang sa makikita mo yung pang 1, 2, 3, 4 na mga aya. Yun, patungkol sa papuri sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagbanggit kay Propeta Muhammad sallam at gayon din sa kapahayagan na sabihin natin na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then, ito yung mga kabuang picture ng Suratul Kahf. Pagkatapos, sa humigit kumulang 20 talata mga kapatid, ang Surah Al-Kahf ay nagkukwento at nagsasalaysay sa atin ng mga tagayungib. So, inumpisa na agad yung kwento. Parang ano ba, yung tema pag tag-relate, di ba, yung lecture talaga, bago tayo magbigay ng lecture, bago natin ipakain sa mga tao yung buod ng ating lecture, no? Kailangan purihin muna natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung tema, yun yung kumbaga tema. Pag nagbigay tayo ng kwento, hindi natin maiiwasan natin, alhamdulillahilladzi anzal, alhamdulillahilladzi, may mga ano tayo, may mukaddimah na tinatawag, no? Alhamdulillahilladzi, mga ganyan, ila akhiri. Diba? Meron tayong tinatawag na pambungad. Kasi lahat ng bagay na gagawin natin, kailangan purihin natin ng Allah. Even, kaya nga sinasabi ng mga ilan sa mga may alam, no? Lahat ng gagawin mo magsisimula sa tauhid at magtatapos sa tauhid. As a Muslim, sikapin natin ang ating ginagawa, even sa mga casual na ginagawa natin, magsisimula sa tauhid, magtatapos sa tauhid. Dahil sa pagkain, bismillah. Tauhid yun. Anong klase ng tauhid yun? Uluhiyya, rububiyya,
Asmaullahi wa sifat. Sa mga nag-aaral ng tauhid, tingnan natin yung akida natin. Okay? Alam natin kung categorically speaking, meron 3 klase ng tauhid. Tauhid rububiyya, tauhid uluhiyya, tauhid asmaullahi wa sifat. Ang tanong, pag sabing bismillah, saan na pabilang ang Allah, bismillah, sa tinatawag na kategory na ito? Saan? Al-uluhiyya? Rububiyya? Asma wa sifat. Pero mo, school Malikiya, Shafi'iyya, no? Tatalo yung mga scholar natin, no? Okay. Ang Allah, nakasalalay dito ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, kapatid, ay saklaw niya ang lahat ng kategorya ng tauhid. Ang Allah ay napahabilang sa rububiyya, ang Allah ay napahabilang sa uluhiyya, ang Allah ay napahabilang sa asma'ullahi wa sifat. Sabihin lahat ng tinatawag na uri ng tauhid. Ninaw? Okay. Kaya at bismillah, pag nagtapos tayong kumain, sinasabi natin alhamdulillah. Ninaw? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na pwede ang paninigarilyo. Subukan magsigarilyo, bismillah, sabi alhamdulillah. Talaga namang, no? Okay. So, yun. Diba? So, alam mo sa pagtulog, gayon din. Meron tayong mga dhikr bago matulog at gayon din, meron tayong dhikr pagkatapos matulog, even dyan sa natin ng pagtawag ng kalikasan. Meron tayong dua o dhikr na itinuro sa atin at maging sa paglabas ito meron din. Diba? So, subhanallah, makikita natin yung buhay ng isang mananampalataya, nagsisimula sa tauhid, magtatapos sa tauhid. Yan mga kapatid. Ganon din sa basketball. Pwede din gawin yun. Bismillah o shot. Mashallah. Pag hindi, astaghfirullah. Pag pinasa, Allahu Akbar. Di ba? Tapos pag natalo, Subhanallah. Alhamdulillah, Qaddarallah. Di ba? Si mga kapatid, hindi yung nagbumura tayo, ha? Okay. Si mga kapatid, no? So, ibig sabihin dito, talagang inumpisahan sa pagpuri sa Allah. Then, after that, nagbigay agad ng kwento sa atin, ang banal na Quran, sa surah na ito, sa pamagitan ng kwento ng mga tagayungib o tinatawag na Ashabul Kahf. Okay? Kaya dito hinugot ang pangalan ng surah na Suratul Kahf dahil sa kwento na ito, mga kapatid. At of course, ikinuwento nito ang kanilang mga salita nang sila ay sumilong sa yungib. Diba? At nang sila ay tumira doon, kinuwento sa atin ng Suratul Kahf at kinuha ito bilang kanilang kanlungan. Alam natin kung ilang years sila doon, kung ilang taon, kung ano nangyari sa kanila. Diba? Habang sila ay nandoon, nakahandalusay lamang doon sa kanilang hiniga sa loob ng yungib. No? At gayon din, at mga bagay na maaari nating makuha inshallah at matalakay sa loob ng kwento na ito inshallah. Ito rin ay nagkukwento ng isang aspeto ng pag-aalaga sa kanila ng makapangyarihang Panginoon. Paano siya inalagaan sa loob ng ilang taon. Mga kapatid, na-preserve ang kanilang katawan. Diba? Hanggang sila'y makagising, intact pa rin ang kanilang mga katawan. Hindi bagat isang patunay yun na walang pwede na gumawa nung kundi ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Diba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa kanilang mahabang pagkakatulog, no? At ipinadala ang isa sa kanila sa lungsod upang magdala ng pagkain at ipaalam sa mga tao kung ang tungkol sa kanila, ano nangyari sa kanila, at ano nangyari sa mga bayan na yun, bakit nag-iba na yung bayan, nag-iba na yung kalakaran, at ang pagtatalo nila tungkol sa mga nangyari sa kanila. Lahat ng ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, matutulanghayan natin detalyado yung kwento sa pamagitan ng banal na Quran at maging sa pamagitan ng mga mga kwento na matatagpuan sa mga iba't ibang tafsir, inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? At ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa lahat ang pagtatalo tungkol sa kanila. No? Gaya ng binanggit tungkol sa tagal ng panahon na sila'y nanatili sa kanilang kuweba. Bawal natin siguro galing, ilan, 900 years ba? Hindi. Siguro 1,000 years. Hindi. 500 years. Ipinagbawal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Binanggit niya mismo sa kwento na ito na kung saan ang nakakaalam ng bilang nila ay walang iba kundi ang Allah. Minsan, nandyan niya sa kabuuan ng Suratul Kahf, verse 25 hanggang 26. Diba? Wala bithu fi kahfihim 300 sinin. Wajdadu tis'a ila akhiri al-ayat. Pagkatapos nun, ay inutusan ng marangal na sura ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangalagaan ng mga mahihirap. Ito natin mo yung takbo ng kwento.
Diba? Pangalaga ng mga mahihirap mula sa kanyang mga kasamahan, mga kapatid. Sila ay pinuri nito sa panalangin sa kanilang Panginoon sa umaga at gabi na naghahangad sa kanyang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng pag-utos ito sa kanya na magsalita ng salita ng katotohanan sa publiko upang pagkatapos ito ay maniwala ang sinumang magnanais na maniwala at hindi maniwala ang sinumang nagnanais na hindi maniwala. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala na makapangyarihan sa lahat ay naghanda para sa bawat pangkat kung ano ang narapat sa mga tuntunin ng gantimpala o parusa. So pagkatapos ng kwento ng kuweba, nandiyan na yung urge, ika nga, ng Allah subhanahu wa ta'ala, encouragement ng Allah kay Propeta Muhammad na makitungo ng mabuti sa mga mahihirap. Yes, walang duda. Bilang pangkalahatan, mga kapatid, inutos sa atin na makitungo ng mabuti sa lahat. Mayaman ka man o mahirap, tao man o hindi. Maging sa mga hayam, maging sa mga halaman. Kompleto ang Islam. Subalit, mas kung ikukumpara natin yung mahirap at sa kamayaman, mas higit yung pagpapakita natin, pagtrato natin ng kabutihan sa tinatawag na mga mahihirap. Kasi bakit? Kasi nga yung mga mahihirap ay mahihina sila. Hindi nila kayang ipaglaban ng kanilang mga sarili. Hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya ganoon na lamang, in-encourage ng maigi ang Propeta Muhammad sallam ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay o magpakita ng pakikitungo sa mahirap. Kaya, it's in fact, mga kapatid, no? Makikita mo si Propeta sallam, halos lahat ng kanyang mga kasama ay puro mga mahihirap. Nakalagay sa isang hadith, which is sabi ng ilan sa mga muhaddithin, na ito ay daif, subalit the meaning, it's maganda. It's okay, it's fine. Diba? Ang mahirap ay isang karangalan. Ang isang pagiging mahirap ay karangalan yun. Kasi bakit? Dahil pinagduayo ng Propeta sallam, nakabila sa mga mahirap. At the same time, pinagdua ng Propeta sallam na ang kanya magiging kasamahan ay mga mahihirap. At the same time, pinagdua ng Propeta sallam na siya ay babangunin ng Allah kasama ng mga mahihirap. Meron mo? Hindi kasama ng mga mayayaman. Alam natin mga mayaman kasi mga mata pobre ba? Mga hambog ang karamihan sa kanila. Mga kumbaga porque alam mo pinalasap lang sa kanila ng Allah ang bahagyang kayamanan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wari bagay sila na may-ari ng mundo. 'Di ba? Para sa kanila hindi mawawala 'yon. At yung mismo nabanggit sa Suratul Kahf na inaakala ng sabihin natin ashabul jannah, yung mga hardin, nagmamayari ng hardin na hindi na ito mawawala. Di ba? Magtatagal ito para sa kanya kasi bakit? Feeling niya na siya yung biniyayaan ng Diyos at yung mga hirap ay hindi siya biniyayaan ng Diyos. Ayun yung mindset ng iba, mga kapatid. Di ba? Subhanallah, at matutunghayan natin yan, inshallah, sa chapter 18, Suratul Kahf, verse 29 to 30. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Now, pagkatapos, ay nagbigay ang marangal na sura na ito ng isang halimbawa para sa mga nagpapasalamat at hindi nagpapasalamat. Okay? Para sa mga taong nagpasalamat at hindi na marunong magpasalamat, yung mga talipandas. Alam mo yung talipandas? Medyo ang term na yun, malalim eh. Talipandas na tao. Ang ibig sabihin ng talipandas, hindi marunong tumingin ng utang na loob. Ang tawag dyan sa sa English? Talipanda yung hindi marunong tumingin ng utang na loob. He cannot look the depth inside. Okay. Ungrateful, no? Ungrateful. Sabihin ay grateful at saka ungrateful. Hindi sila marunong tanatawag na tumingin ng utang na loob, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? At of course, inilarawan ito sa isang mahusay. Ang sura na ito naglalarawan ng pinakamahusay at epektibong paraan ng kahangahangang pag-uusap na naganap sa pagitan ng mayaman, mayabang na may-ari ng dalawang hardin at ng kanyang mahirap, tapat at mapagpasalamat na kaibigan. Meron silang conversation at patutunghayan natin yan, yung naganap na conversation nila. At lahat ng ito, lahat ng mga taludtod na ito, mga kapatid, inshallah, ay ano ba yung ating makukuhang kaalaman at aral na maaring i-apply natin nowadays. Inshallah subhanahu upang mag-reflect sa atin, no, yung kabutihan nito. At tinapos ito ang pag-uusap na ito na may pagpapaliwanag sa masamang kahihinatnan ng ignorante, masamang kahihinatnan ng walang utang na loob na taong ito. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos na magbigay ng kwento
sa mga bagay, sa mga certain na naganap nung unang panahon, ay agad na nagbigay siya ng kahihinatnan. Either this is positive or negative. Either ito ay mabuti or masama. Okay, pag mabuti ka, ito yung kahinatan ng mabuti. Pag masama ka, mayabang ka, ito yung kahinatan ng masama at saka mayabang. Okay? So, full, kumbaga, ang tinatawag na hindi, sabihin natin ang kwento, mashallah. Pakinggan mabuti ng Quran, mga kapatid. Habang ipinaliwanag sa atin ang banal ng Quran, sa sarili itong paraan, patungkol sa bagay na ito, na kung saan nagsabi, halimbawa, sa Surah Al-Kahf, chapter 4, verse 42 na Surah Al-Kahf hanggang 43, sinabi ng Allah, wa awhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawitun ala ru'usiha. No, ala urusha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahadan wa lam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. No? At nagkatotoo ang sinabi ng mananampalataya at nangyari ang pagkasira sa hardin. At nasira ang lahat ng naroroon sa hardin. At ipinalo niya ang mga palad ng kanyang mga kamay sa isa't isa bilang pagdadalamhati, no, at pagsisisi dahil sa kanyang panagasta. Di ba yun? Alam mo yun, yung nakakita na ba kayo ng isang tao na ginastos lahat? Alam mo, sa kanyang bahay, sa kanyang investment, lahat, halos ang kanyang kayamanan, in-invest niya doon. Tapos, biglang dumating yung pagkawasak at pagkalugi. Sabi, di ba? Yung paglalarawan ng pagiging disappointed nung tao na yaon. Yan mismo. Nilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalo nun niya ang kanyang mga palad, ng kanyang mga... sayang. O, di ba? Bakit kasi? Di ba? Okay. Kasi akala kasi niya na magtatagumpay siya. Akala niya na tuloy-tuloy na yun. Yun ang akala niya. Linaw? Yung pala, wala nang natira na sa labi sa pagkaubos ito habang kanyang sinasabi, sana, doon na ngayon darating yung pagsisisi. Sana all. Sana ay nalaman ko ang hinggil sa mga biyaya ng Allah at kanyang kapangyarihan at nang sa gayon ay hindi ako nakasamba ng iba bukod sa kanya. Diba? Ibig sabihin dito, nasa huli ang pagsisisi. Wala ka makikita ang pagsisisi, nasa unahan. Scripted yun. Okay? Director's ano yun? Director's cut ang tawag dyan. Film lang yun, mga kapatid. Okay? Kasi ang film, no? Minsan mauna yung pagsisisi kasi nga yung ano ba? Kasi ito yung suitable na panahon. Magsisisi ka muna, mamaya doon. Ganun pa. Tapos ikat, tapos ilalagay doon yung pagsisisi doon sa huli. Scripted yun. Pero sa tunay na buhay, wala kang makita nagsisisi. Sa unahan, kapatid. Kapag nangyari yan, naiwan ko na lang sa kanya. No? Okay? Siya na. At ang pagsisising ito ay naganap sa panahon na ang pagsisisi ay wala ng anumang kapakinabangan. Ayun mga kapatid. At walang sino man mula sa kanyang grupo ng kanyang pinagyabangan ang nakapigil sa parusa ng Allah na nangyari sa kanya. At kahit na siya ay mismo ay hindi niya ito napigilan at maging ang kanyang lakas. Diba? Kahit pa may-ari ka ng mundo, unang isang bansa, may-ari ka, kontrolor mong isang bansa, pag dumating ang parusa sa'yo ng Allah, walang sino man ang makatutulong sa'yo. Diba? Kasi limitado lamang yung kapangyarihan ng tao. Kahit nasa kanya na yung kayamanan. Diba? Kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan mo si tingnan mo sa Namrod. Anong nangyari kay Namrod? Si Namrod, anong nangyari kay Namrod? Yung hari sa panahon ni Prophet Abraham, dahil sa pagiging mayabang niya at pagiging palalo niya, sino ang pumuksa sa kanya? Kapatid, alam mo lamok lang. Lamok lang ang kanyang pumuksa sa kanya. Tutan mo kung gaano siya dinusta ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung gaano siya hinamak ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dating makapangyarihan, nagmayabang, naging arogante, naging palalo, hanggang sa hinamon niya ang mismo, sabi niya, Ibrahim, nasaan yung Panginoon mo? Siya ang humarap sa akin. Pero mo, si Namrod, mga kapatid, anong ginawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pinapunta lang niya yung isang lamok. Hindi nakaligtas. Hindi mga kapatid. Yung lamok kahit pumunta doon sa loob ng kanyang ilong. At pinahintudutan ng Allah na mabuhay ang lamok sa loob ng kanyang utak. Biro mo? Dahil sa kapangyarihan ng Allah. Anong ginawa sa kanya? Nung pumunta na doon yung lamok sa loob ng kanyang katawan, sa kanyang utak, para lamang kasi pag gumatake na yung lamok, para siyang mababaliw.
Anong ginawa niya sa kanya? Yung kanyang alipin mismo, yung servant niya mismo, utusan niya mismo na paluin ang kanyang ulo. Para lamang manahimik yung kanyang sakit ng kanyang, sabi natin, ng kanyang ulo. O mismo, namatay sa palo. Nabugbog. So ganun, tin mo, gaano siya hinamak ng Allah? Galit yung tumalo. Mga pagkakataon ko na ito. Diba, biro mo? Ganun siya, biro mo kahinamak mga kapal sa pananampalatayang Islam. Kaya walang pwede magmayabang, no? Sanhin ang kanyang kayamanan, sanhin ang kanyang lakas, subhanallah. Kasi baka kung papahintulutan ng Allah na hindi na bumalik yung pilik mata mo, mangyayari yan. Ganun ka na lang lagi. Para kang mas matindi pa sa adik. Diba? Subhanallah. Ganyan ka, hindi ka makatulog. Diba? O tingnan mo yung mga taong sabihin natin na dinatnan dahil sa pagiging mayabang nila. Dinatnan ng mga pagsubok sa pamamagitan ng kanilang kalusugan, sa pamamagitan ng kanilang kayamanan. Nasaan sila ngayon? O si Firaun, tingnan mo si Firaun na nagiging natiling aya. Malinaw na palatandaan sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, kaya ito yung ating makukuha inshallah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Al-Kahf. Kabila sa makukuha natin inshallah. Pagkatapos, no, ay sinundan ng sura ang talinghagang ito ng dalawang lalaki. Nakita mo yan, dalawang hardin, dalawang nagmamayar ng hardin, dalawang magkaibigan, ang isa mayaman, ang isa mahirap. Tapos ito yung kung saan yung dalawang lalaki na may isa pang halimbawa ng pagkawala ng makamundong buhay at mga palamuti nito. At sa pagpapaliwanag ng mga kalagayan ng mga tao sa araw ng muling pagkabuhay at ang mga kalagayan ng mga kriminal kapag nakita nila ang mga talaan ng kanilang mga gawaing mula sa lahat ng kabutihan. So lahat ng ito ikukwento sa atin ng Suratul Kahf. At yun, specifically, matatagpuan yan yung ating sinabi sa verse 45 hanggang 47 ng Suratul Kahf. Matapos banggitin ng marangal na sura ang bahagi ng kwento ni Adan at saka ni Satanas. Okay? Adan at saka ni Satanas. At ipinaliwanag dito na sa Quran na ito, mga kapatid, ipinakita ng Allah ang bawat halimbawa sa mga tao. At tinukoy nito ang tungkulin ng mga sugo na way mapasa kanila ang tinatawag na kapayapaan. Kaya mapapansin natin, baka mahila ko itong makapangyarihang ano ni ano. Yung mga kwento, no? Una yung Ashabul Kahf. Okay? Then, pangalawang kwento, yung sabihin natin yung dalawang lalaki na may-ari ng isa magkaibigan. Friendship. No? Two individuals. Mayaman yung isa, mahirap yung isa. Pangatlong yung tinatawag na, yung kung itutuloy-tuloy natin, yung kwento patungkol kay Musa kasaka si Khidir. Musa and Khidir. Then, pang-apat, yung kay Dhul-Qarnain. No? Dhul-Qarnain. May kita mo mga kapatid, no? Yung Ashabul Kahf, ito ay tumutukoy sa fitna, pagsubok ng relihiyon. Fitna ng kanyang din. Pananalig, iman. Right? Ito yung tinatawag na fitna sa din. Makikita natin, no? Sinusubukan yung kanilang pananampalataya. Makukwento natin yan, inshallah. So, yung pangalawa naman, fitnatul mal. Fitna ng kayamanan. Fitna al-mal. Fitna, pagsubok may kaugnayan sa mga kayamanan. Ari-arian. O ano man katulad dito, property. Sa pangatlo naman, yung tungkol kay Musa at sa Khidir, fitna al-ilm. Fitna ng kaalaman. Kapatid, pagsubok pagdating sa tinatawag na kaalaman. Kaya yung kaalaman na meron tayo, either fitna o either ni'ma. Biyaya o pagsubok. You know? Kaya huwag tayong maging mayabang porque alam mo na ang isang bagay, mashallah, alam mo na lahat. Alam ko yan. Ay, hindi alam ko talaga yan. Okay? You know? So, finatil ilm. Dito, Dhul-Qarnain, ano yon? Fitna? Ano? Anong tungkol sa fitna ito? Anong kwento kay Dhul-Qarnain? Patungkol sa tinatawag na posisyon, status.
Okay? Fitnatul jah, kung tawagin ay ja o kuwa, no? Fitna al-jah or kuwa, sabihin, fitna, pagsubok pagdating sa lakas at status. Mga kapatid. So, ibig sa makikita natin dito, mga kapatid, kasi yun lang naman ang anong tao eh. Din, kayamanan, pagkatapos yung tinatawag na sabi, of course, yung ating pamilya, kasali yan sa mga tinatawag na kayamanan. Din, al-ilm, yung kaalaman, at the same time, yung sabihin natin yung posisyon. Andyan yung mga politics, andyan yung mga sabihin natin, mga authority, kingship, al-jah. Okay, or kuwa. Sabihin natin kuwa. Hindi kiwa ha, kontrata yung kiwa. Okay. Almal, mal. Ibig sabihin na ay kayamanan. Okay. Kapatid sa panampalatayang Islam, ang kumbaga, mayroong missing point na, focal point na nabanggit dito na nasa gitna. Gitna ng mga kwento na ito. Ano yon? Na kung saan kumukonek yung apat na ito sa sentro na ito. Al-ilm. Ilm. Kaalaman. Knowledge. Sino yung kasama ni Musa? Na? Si Musa sa kanila, Khidir. Okay? Yung gitna, mga kapatid, kapabanggit lang natin kanina, tungkol kay Shaitan. Shaitan, anong Dajjal? Shaitan. Iblis. Tungkol kay Iblis, mga kapatid, na kung saan itong si Iblis, alam natin kung ano ang rules ng mga fitna na ito. Di ba? Ano ang papel ni Iblis, si Shaitan sa mga fitna na ito? Alam natin yan. Papaano ang rules ni Shaitan sa fitna ng din? Naku. Papaano ang rules ni Shaitan, ni Iblis sa fitna ng almal, ng kayamanan? Papaano ang rules sa fitna? Rules ni Shaitan o ni Iblis sa fitna ng kaalaman. Diba? At papaano ang rules ni Shaitan sa fitna ng tinatawag na al-jah? Kuwa. Ibig sabihin ay estado at saka kapangyarihan. So makikita natin yan. Nasa gitna yung kwento. Tingnan mo yung tema, yung picture, subahan na lang ng kwento ng Suratul Kahf. No? Nasa gitna ang pagbanggit patungkol kay Shaitan. Makikita natin if you analyze that. No, if you scrutinize that, mapapansin natin kung gaano kaganda yung takbo, yung pag-arrangement ng mga kwento sa Suratul Kahf, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya nga't yun nga, pagkatapos ang pagbanggit sa kwento ng dalawang magkaibigan, ang isa mayaman, ang isa mahirap, nagbanggit agad ang Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa kwento ni Adan at saka ni Shaitan. At ipinaliwanag nito na sa Quran na ito na ipinakita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bawat halimbawa sa mga tao. At tinukoy nito ang tungkulin ng mga propeta, mga kapatid, including Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, mabanggit yung kwento ni Shaitan. Okay? Pagkatapos ang lahat ng iyon, isinilaysay nito sa mahigit 20 talata ang kwento ni Moses at sa kanya Al-Khidir. You know? Sumakanilawang kapayapaan. Na patungkol kay Moses, of course, walang duda siya ay sugo at propeta. Pero pagdating kay Khidir, mapag-uusapan natin kung sino ba siya. Propeta ba siya o sugo ba siya? O isa siyang kabilang sa mga rajulun saleh o mabuting tao. Mapuon siya, subhanahu wa ta'ala, ay ating matutunghayan yan. Okay? At isalaysay ang mga pag-uusap na naganap sa pagitan ni Khidir at saka ni Moses. Yung conversation nila. Marami tayong makukuhang aral, mga kapatid, sa kwento ni Musa at saka ni Khidir. Wallahi, sobrang dami. Sobrang dami. Kung talagang nagtiis lamang si Musa alaihi salam, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marami pa sana tayong matututunan. Subalit, bilang tao na hindi niya alam ang mga bagay, normal, even the prophet, sumablay sa ganitong kalagayan, di ba? Hindi makapagtiis. Mausisa. Samantalang mayroon ng paalala. Alam mo yung misang tao, do not transgress this area, it's danger. Di ba? Alamin pa yung ustad. O pupunta pa talaga doon. Kung talagang delikado, no? Subhanallah. Meron na nga sign ba na bawal umihi dito ang multi putol titi
Sorry for that word. Sila. Di ba? Ihi pa talaga. So, no parking. Nag-parking pa talaga. Ngayon tuloy, no? Namuror tuloy. Then, pagkatapos ng kwento ni Moses sa kanya, makasyon na makukulat ng detalye mga kapatid, huwag kayong masyadong excited. Nagtapos yung kwento na ito sa sinabi ni Khidir kay Moses. Kasi after all this, yung pinakita, yung pinamalas ni Khidir kay Moses, hindi na naintindihan ni Moses kung bakit ginawa, bakit pinatay niya yung bata, bakit binutasan yung sabihin natin yung bangka, yung vapor, diba? Bakit ganito yung ginawa niya? Bilang tao kasi, bakit hindi mo lang nagreklamo ka talaga? Parang tao tayo ba? Ano ba kasi ginawa mo? Bakit kasi ginawa mo yan? Kasi hindi mo naintindihan kung bakit niya ginawa yun. Kung inalam mo lang sana, puro ka reklamo, palibhasa, puro ka reklamo. You know? Yun na lang. Puro lang, kunting ano lang, reklamo agad. Di ba? Subhanallah. Ako nakarelate talaga ako kasi yan ang trabaho namin. Daungan ng reklamo. Mga kapatid, kahit yung kunti na lamang, gusto magreklamo. Ang minsan sa sinungaling pa para lang may reklamo. Para gusto niya masunod yung gusto niya. Subhanallah. Ano sabi ni Khidir kay Musa? Wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Sabi niya, at ang lahat ng ginawa ko o Moses, na nakita mo ginawa ko ay hindi nagmula sa aking sariling kagustuhan. Yung pagpatay ko doon sa bata, yung pagsira ko sa bangka, at kung ano-ano pa, ito yung hindi galing sa akin, kundi ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi sariling kagustuhan ko ito para subukan ang iyong kaalaman. Kasi sa umpisa ng kwento, medyo proud si Moses sa kanyang sarili na walang ibang may alam, pinakamaalam na bubuhay, maliban lamang ako. Di ba? Di ba? So, maintindihan natin mga kapatid, even the prophet mga kapatid, ay minsan lumalagpas ng ganitong mga bagay. Kasi tao lamang sila eh. Ang pinakamainam sa kanila, agad-agad nandyan yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala para sila ituwid. Ikaw, sino kaya? Si Anghel Jibril darating maghintay ka na darating si Anghel Jibril para ituwid ka? Di ba? Tapos namili ka pa talaga. Tinuwid ka ng brother, nagagalit ka. Kasi ang gusto mo si Anghel Jibril magtuwid sa'yo. Wow! ayaw mo patuwid, no? Sa kapatid mo sa pananampalataya. Dahil ang gusto mo si Anghel Jibril magtuwid sa'yo. Ang balusin kita eh. Okay? Hindi sabi na hindi ito ay aking sariling kagustuhan, kundi ito ay ginawa ko dahil sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang mga kapaliwanagan ng aking mga ginawa at ito ang bunga ng mga bagay na hindi mo na kaya nang tiisin na di magtanong at harangan ako at pagbawalan. Di ba? Ito yung bunga. Ito yung bunga ng sabihin natin na hindi mo tanataw na pagtitiis. Puro ka tanong, puro ka reklamo. Kaya nga, obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka mag-complain. Huwag yung kukomplain ka na, hindi mo pa nga nagawa yung utos sa'yo, kukomplain ka na agad. Di ba? May mga ganyan. Karamihan mga katulong. Wala pa nga nangyari, nag-complain na. Okay? Ha? Yan nga yan, kay Dhul-Qarnain yan. Sa kwento ni Dhul-Qarnain. Pagkatapos ng kwento ni Moses sa kanila Khidir, sumakadalawa ng kapayapaan, dumating ang kwento ni Dhul-Qarnain sa 16 na talata, kung saan ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ilan sa mga pagpapala na kanyang ipinagkaloob kay Dhul-Qarnain. So patunay na ito ay galing sa Allah, hindi galing kay mismong lakas, talino ni Dhul-Qarnain at kapangyarihan. Ito ay kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na anumang meron tayo na lakas, beauty, splendors, o anumang katulad nito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sabi niya, bakit ka, kapatid, napakagwapo mo? Bakit gwapo? Ipinagkaloob sa akin ng Allah. Kapatid, napakapangit mo? Ipinagkaloob sa akin ng Allah. Anong
ba? Anong problema mo? Kasi kung kung ako yung naglikha sa sarili ko, haba yung gugustuhin ko yung kamukha ko ni Prophet Yusuf alayhi salam. Masyaallah. Pero sa problema, hanggang pangalan lang talaga kasi. Kahit anong tinatawag na pihit, hanggang pangalan lang talaga. At least natilamsi ka ng pangalan. Di ba? Kaya wag mong maliitin yun. Kasi ganun talaga siya nalikha ng Allah. Yung talagang itsura, wala tayong magawa. Unique yun eh, unique. Mga kapatid, subhanallah. Kaya nga, pantay-pantay tayo. Kumbaga, pagdating sa ngalan ng creation, lahat tayo ay pari-parihas na nalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Ang pinakamainam sa atin ay hindi dahil sa hitsura, kundi kung sino ang higit na mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Kaya nga dito, pinagkaloob, no, kinuwento yung pagpapala ng Allah kay Dzulkarnain at ang dakilang mga gawa niya. O gagawa na siya, subhanahu wa ta'ala ay nagbigay daan sa kanya upang maisagawa. Sabihin yung kapangyarihan na meron si Dzulkarnain, yung lakas, mga kapatid, na walang sino mang nakagagawa, pero ikukulong niya, yung gag at saka si magag. Subhanallah, na kung nasututusin, kung makalabas ngayon, bibigyan lamang ng isang oras ang gaga sa kasi magag na lumabas sa kanilang lungga, kung papahintulutan ng Allah, wala, wash out na tayo lahat dito. Ganun sila mga kapatid. Gusto mo malaman? Naku, abangan nyo yung kwento na yan. Okay, kung ano yung mga ngipin nila, kung ano yung mga meron sila. Kahit sinabi ng Allah sa Suratul Kahf, verse 93 hanggang 95 ng Banal na Quran. Na pagkatapos ang marangal na sura ay nagtapos sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano ang kanyang inihanda para sa mga hindi mananampalataya ng masamang parusa at kung ano naman ang kanyang inihanda para sa mananampalataya ng malaking gantimpala at sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga pagpapakita ng kanyang kapangyarihan na obligado sa bawat makatuwirang tao na italaga ang tapat na pagsamba at pagsunod sa kanya. So this is the style of the Quran. Merong discouragement, merong encouragement. Yan yung estilo ng Quran. Kapag siya nabanggit ng sabihin natin ng tungkol sa impyerno at parusa, agad naman magbabanggit siya ng paraiso at ng gantimpala. Kaya, as our lifestyle, mga kapatid sa panampalatayang Islam, there must be an encouragement and there must be a discouragement. Maging sa dawa natin. Sa pag tayo nagbibigay ng dawa, meron tayong encouragement sa mga nakikinig. Pag tinanggap mo yung Islam, ito yung inyong mapapala. Mundo at kabilang buhay. Kapag hindi naman tinatawag na tinanggap, ito yung mapapala ninyo. That is discouragement. Sa Arabic, yun yung tinatawag na targhib o tarhib. Yung style ng targhib at saka tarhib. Okay? Pwede bang ano? Saan yung pambura? Diyan na lang kasi hindi na-iras. Targhib, ang ibig sabihin ng targhib is encouragement, style of encouragement, encouraging. Then, of course, yung tarhib, ito yung tinatawag na discouraging. Okay? So, ganun din. Kahit pa sa mga, bilang magulang sa kanyang anak, ganun din mga kapatid. Bilang guro sa kanyang mga mag-aaral. Ganun. Tubig. Di ba? Kailangan pala may tubig, eh. Kailangan ba talaga? Or kailangan ng floor wax? Yan. Sinasabi ko. Hindi pwedeng mawala yan mga kapatid. Kasi, lalo pa sa larangan ng da'wa. Targhib at saka tarhib. Targhib, ibig sabihin encouragement. Ang tarhib, ito ay discouragement. Uy, parang basa. Wala kayong na tissue? Wala kayong makapangyarihang tissue dyan? Sakit. Tumedyas mo. Ha? Ito. Namutan ko. Yes, targhib. Ay, andyan na ata si Sheikh, yung teacher niyo. Ano ba? Ayan. Yung spelling kasi. Siya na nga dito ngayon? Okay. Wala pa bang exchange, wala pa bang change ano? Targhib means encouragement. Then tarhib, discouragement. That's the style of the Quran, mga kapatid, no? Ano bang oras na?
Okay, 11:07 mga kapatid. So, unfortunately, ay dumating na po ang inyong guro. No? Assalamualaikum. Okay. So, yun nga. So, we cannot continue because andito na po yung inyong ano? Inshallah. Yes, targib. Encouragement. Andyan na may attendance, andyan na. So, Allahu alam biso mga kapatid, saka na siya kita-kits tayo susunod. Ano bang schedule ng Ramadan? Wala pa? So, Allahu alam biso, so nakabihamdi ka siya, la ilaha ilan, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anong spelling mo? Tarhib. Parang ganyan talaga pag ganito. Bahala na kayo.